Stanley ngayon. And ang itatakal natin ngayon is tricep and bicep workout. Iba-iba yung grip para matamaan mo yung each bicep. Pansin nyo kami pag na-condition kami mga bodybuilders, pag gumanito kami, always engage your core para stabilize yon. Kasi once na in-engage nyo yung core nyo, naka-engage din yung scapula nyo, mararamdaman nyo yung firing up ng ng brachialis muscle kapag mas stabilize kayo. Okay, mga Sayan, welcome back. Episode 4 ngayon. Ang coach natin ngayon is si Coach Nicole. So, ayun na, konting backstory lang kay Coach Nicole. Si Coach Nicole dati, nag-gym lang siya dun sa previous na location natin sa KSYN. And then, parang, ayun nga, nakakausap natin siya. Tapos, parang nakita ko malaki potential ni Coach Nicole. So, parang ang nangyari, inaya ko siyang kung gusto niya mag-prep, ganyan. So, pre-nep namin siya ng Team KSYN. Tapos, ayun, doon na nagsimula. Hanggang sa naging Team KSYN na siya. Tapos yan, syempre, nung nagsara yung KSYN, inintay niya rin tong branch na to. Yan, shoutout kay Coach Nicole. And ngayon, tinutulungan niya tayo ngayon. So, paminsan-minsan meron ding class si Coach Nicole sa atin. Hindi yung class na mga para sa challengers, meron siyang normal class talaga, yung HIIT class niya. Pero for today's vlog, ang tuturo ni Coach Nicole is parang tungkol sa glutes ata, hindi kasi ako naka-attend kanina. So, ayan, booty workout kay Coach Nicole, with Coach Nicole. Ayan, nandiyan pala si Coach Nicole, sakto. Ayan si Coach Nicole. So, ayan, sakto, may interview natin siya. Dito ngayon si Coach Nicole, magkikwento siya sa inyo, konting backstory lang kay Coach Nicole. Siyempre, kung ano na rin yung nangyari sa kanya ngayon and yung kung paano siya nag-start sa fitness. Ako kasi, nag-start ako sa fitness matagal na. Matagal na, coach. Yung una, nag-Muay Thai ako, tapos CrossFit, ganon. Nagustuhan ko yung weightlifting kasi nakita ko yung physique ko talaga. So, nung nakikita ko na yung physique ko... Uy, pero sa mga nagka-CrossFit, pati mga MMA, meron din maganda katawan, Oo, yun nga. Kaso lang, syempre, pagka weightlifting, talagang sobrang focus sa... Oo, sobrang focus sa muscle and magbe-build talaga. So, doon mo siya makikita, doon mo makikita yung shape mo. So, ang nagustuhan ko naman sa bodybuilding is talagang makikita mo yung gains mo, ganun. Tapos, mapaprioritize mo yung food, yung nutrition mo talaga. So, nag-start ako doon. Pero meron na talaga akong figure. It's just that sobrang na-focus ko yung glutes ko kasi na-realize ko na sexy siya sa babae. Yung figure na yun, ano yun? Tingin mo, genetics or dahil matagal ka na sa fitness? Both. Okay. Both siya. Kasi, first, syempre, hindi mo naman yan hihiligin kung kung wala kang drive, kumbaga. Oo, tama. Oo. So, ang naging drive ko is physique kasi matabain ako Tabain ako. So, so before, ibig sabihin, mataba ka talaga? Mataba ako. Tapos, na-realize ko na ang ganda pala ng weightlifting. Yung class ko pala kanina is focus siya sa glutes kasi favorite ko siya. Well, favorite siya ng lahat ng babae. Totoo naman, diba? Totoo yun. Kasi siyempre para sa mga babae, gusto talaga nila, mas ang mag-develop sa kanila, glutes. Yung glutes, oo. Which is yun naman din talaga yung maganda. Totoo naman. It's just that yung mga guys din, sana ma-realize nila na maganda rin. Totoo, kailangan din. Yung glutes sa kanila, totoo, diba? Yun. So, yun. Yung mga tips na share ko kanina, yun lang yung mga workout na nakapag-start up sa akin na mag-build. Ayan, para sa information lang nila, yung mga workout na pang glutes na ginawa mo, tingin mo ba pambabae lang siya or same exercise lang din pag sa panlalaki? Kasi majority ng workouts na pangbabae talaga is more on body weights lang. Pero yung sa mga machine, sa mga lalaki na nahihiyang mag-glute day, shinare ko sa kanila yung mga workouts na pwede nilang gawin na matatarget yung glutes nila. Ayun, at least nabanggit din ni Coach Nicole yun. Kasi kaya mapapansin nyo talaga maraming workouts sa babae na body weight lang. Kasi iba talaga yung lakas ng lalaki tsaka compared sa babae. Di ba? Correct. Kasi for example, magba-body weight exercise lang yung lalaki.
syempre yung strength ng lalaki medyo mas malakas talaga yan, di ba? Correct. So, sa babae, kahit na body weight lang, mag-grow pa rin talaga yung muscle nila, lalo na kung beginner ka, di ba? So, yun naman din yun. Yun yung ano, para ano lang, info lang sa inyo, at least malalaman nyo rin yung ganun. Pero si Coach Nicole, grabe rin itong magbuhat ha, mabibigat din magbuhat to. Kasi syempre, advanced na siya, hindi nyo naman kailangan maging ganun. Kumbaga step by step din, di ba? Na-acquire ko yan throughout the years of training. Meron din akong mistakes, of course. Lahat naman Lahat tayo. naman, oo, lahat talaga. Pero syempre, nakikita mo yung mga focus ng muscle, especially kapag ka nag-weightlift ka, nafo-focus mo per muscle. Hindi siya, 'di ba? Maganda kasi yung pag nag-weightlift is more on muscle group, ganon. Actually, lahat naman ng mga mistakes na approach, kahit paano, meron rin yung benefit kahit konti. Correct. Kumbaga, eventually, natututunan lang natin talaga kung ano yung mas optimal. Kumbaga, ano yung mas better way. So, for example, kaya pag pumunta ka talaga ng gym, hindi ka magkakamali. Pagpunta mo pa lang ng gym, kahit minsan mali-mali form mo, mas better pa rin yun kaysa sa hindi ka nag-exercise. Exactly. Diba? So, yun. Correct. Kaya thank you kay Coach Nicola. Abangan nyo soon. Baka pagka maraming nag-enjoy sa booty class, pag dumami na yung babae members din natin, baka magpaklas tayo kay Coach Nicole kung gusto niya. Okay? Kasi syempre, kailangan nating pagandahin yung, hindi naman, kailangan din natin encourage yung babae kasi baka akala nila yung pag-gym more on lalaki lang. Kasi totoo naman, mas marami talagang lalaki nag-gym. Totoo. Pero sa US or sa ibang bansa, grabe na yung dami ng female. Babae. Sa atin kasi sa Pinas, di ba? Sana ma-startan ko yun, di ba? Yun, Ako di ba? yung maging, yun. Ako yung maging number one na ninyo, di ba? So yan, sana marami kayong matutunan sa class ni Coach Nicole and thank you kay Coach Nicole. Yan, kung gusto nyo magpa-coach kay Coach Nicole, yan, pwede siyang kontakin sa IG handle ko, Nicole Katie. saan kanila abangan next? Wala pang plano. Nalaro ba, Coach? Saan ba? May plano ka ba? Bahala na. Gusto ko yung meron akong class dito. HIIT training ko pala. Yung HIIT class ko pala every Saturday sa KSYN Gym lang yan. Hindi, yung laro. Laro! Wala pa. Masarap maglaro sa Basta akin, always kaya ready lang, no? Always ready lang. Yung katawan, tama yan. So yun lang, thank you so much. Sana mag-enjoy kayo and marami kayong matutunan. And yun, good luck sa mga lahat ng mga contestant and sa lahat ng mga sumasabay sa challenge na to. Gagawin natin to every year. Sana mag-enjoy kayo, ha? Thank you, Coach. Thanks. My name is Nicole. I'm gonna be your host for today. Bali ngayon is, ito yung series natin for 12-week challenge. My episode is going to be booty camp, booty builder siya. So, I guess we're gonna start with warm up, mga tips na compound movements and a little tweaks kung paano mo mai-hit yung full glute workout. So, let's go! So, papakilala natin yung mga participants for today's class. Wait, tayo naman kayo. Si Ian, si Sir Ken, tsaka si Mark. So, yung glute workout is usually, sinastart ko siya ng warm-up. So, usually, para ma-engage yung glutes natin is wide stance. Okay? So, usually, wide stance yung squats and then hinge. So, hinge, yung waist, hinge, tapos squat. Dun siya mag-e-engage. So, gagawin nyo siya as dynamic. Siguro pwede na yung mga 2 sets. Mga 2 sets for 15 reps. And then, usually next is ginagawa ko is yung side by side, which is yung nagsa-squat ng ganito. Squats. So, squat lang, tapos twist. Yan. Squat, twist. Iyon. So, and then next, yung mga workout na, or dynamic stretches na ginagawa ko is 90-90. So, ganito siya. 90-90 is ganito. By the way, guys, yung para ma-build yung glutes nyo, maganda kung stretchable yung legs nyo.
stretchable. Nakukuha naman kasi yan or na-acquire yung, napapractice yung stretch. So, ako ginagawa ko lang usually is 90-90. So, ganito. Kaya mo? Ganito siya. So, para lang din ma-stretch yung glutes nyo, 90-90. Okay? Tapos next, yung last na warm-up na ginagawa ko is, I'm sure ginagawa nyo rin to, yung swings lang. Leg swings. Left and right. Okay? Tapos side by side. Ay, front, back. Front, back. So, doon na tatapos yung warm-up. Yung warm-up ko pagka nag-glute day ako. So, mayroon akong 3 exercises for warm-up. Bali kanina is dynamics yun. So, meron akong 3 exercises. Pwede kayong gumamit ng bands. Pwede kayong body weight lang. Lateral side walks. So, yung lateral side walks is naka-bend kayo. And then, walk lang to the side. Etong movement na to, may engage nyo talaga yung glutes nyo. And at the same time, umiinit na rin siya. Sobrang hirap nun. Sobrang hirap nitong workout na to. Especially pag may band. So, yun. So, usually, kapag nagsa-sidewalk ako, nilalagyan ko ng band. Kasi wala nang para ma-engage lalo yung side. So, ganito yung movement niya. Naka-bend. Tapos, yung butt out. And then, side. Tapos, side. Sobrang nakakangalay ito dito sa part na to. So, ito tina-target niya yung glutes. Okay? Next, warm-up is fire hydrant. Yung fire hydrant naman is very glute-focused din siya na movement, which is ganito lang. Pagka sobrang tagal nito, maraming reps, nakaka-burn out siya ng glutes, mafe-feel niya siya sa butt area. Okay, so meron tayong 3 parts ng glutes, which is yung maximus yung pinakamalaki, medius is yung nandito sa taas, and yung minimus is nandun sa ilalim ng maximus. So, yung fire hydrant is na-workout niya yung medius and at the same time, yung maximus yung buong glutes. And then, ang pinaka-next na pinakamagandang workout for guys especially, kung nahihiya kayong mag-workout using bands or tawag dito, body weight, is step-ups. So, yung step-ups, ginagawa natin yon. Eto, kailangan natin ng platform or mas mataas pa dito. So, yung step-ups is i-engage mo itong nakapatong na paa. So, itong nakapatong na paa, dito mo siya nafe-feel. At saka kailangan naka-forward ka. You can hold somewhere. Ito yung nag-e-engage. So, majority ng tinuturo ko sa inyo is more on isolation. Kasi, for me, personally, doon ko siya na-build. Okay? So, pwede kayong mag-bit-bit ng weights. Pagka na tama nyo na yung form nyo. And then other side. Ganun din, movement. Tapos, itong paa nyo sa yung non-working na foot nyo, abang lang siya. Kumbaga parang kung ano yung nakataas na paa, dun mo siya dapat na-feel. Okay? Yun lang naman. Gagamit tayo ito yung pinaka-the best work. Well, I guess, for this gym, ito yung pinaka-the best na machine for glutes kasi ito, na-target niya yung medius. So, yung pinaka-upper part ng glutes. So, ako, ang ginagawa ko is, kinakalang ko yung paa ko dito sa first na
ano man tawag dito? Na bar, I guess. Tapos, ma-forward ako kasi dun ko siya mas nafe-feel. And then, kapag winide mo siya, ito dapat yung nafe-feel mo na part. Tsaka tumataas siya, 'di ba? So, ito yung pinaka-first workout na ginagawa ko bago ko gawin yung mga compound movements like squats or nag-RDLs ako. So, abductors na wide. Yung first machine na ginagawa ko. Leg press kasi beginner friendly to. Pero may iba't ibang stance ng foot sa leg press, which is ako personally ginagamit ko to kasi mas target to sa glutes. Okay. So the more na mas mataas yung stance mo and naka-flare out yung toes mo dito, 'di ba? Pagka binaba mo siya, nafe-feel mo siya dito sa glute area, whereas kapag ka naka-derecho, tapos nakababa ang ganito, sa quads to. So, ako, ginagawa ko sa leg press, usually, is naka-flare out yung toes, mataas, high stance, and then, pag press kong ganyan, feel ko siya sa glutes ko. Ikaw, Mark, try mo, Mark. So, dapat, high stance, tapos naka-flare out yung toes, taas mo pa ng konti. Yan, kasi mahaba ka eh. So, i-release mo na. Yan. So, pagka binababa mo siya, and up, saan mo siya nafe-feel? Kasi, kapag the more na naka-close stance, sa quads siya. So, eto, pag gumagamit kayo ng leg press, mas maganda is nakataas, nasa taas ng platform yung paa, tapos naka-flare out yung toes mo a little. Yun lang. Next main exercise ko, kapag nag-glutes ako, is RDLs. Medyo nasa advanced na kasi to eh. Advanced movement na siya. Tapos, mabigat yung kinuha kong weight kasi hindi mo naman siya bubuhating ganito. So, ang bumubuhat niyan yung hinge ng pag-up mo ng body mo. So, yung RDL is, as I've said, pang-advance siya. So, yung movement is hinge. Yung dumbbells is over lang sa knees. And then, slightly bend yung knees din. And then, pag up, down, and then up. Ganun lang siya. Kaya makakabuhat ka ng mabigat. Pero pagka mali yung form mo, you can use hack squats. Yung hack squat machine, you can use that for RDLs. Parang more on good morning na rin siya. Yung, alam niyo yung movement na good mornings, nag-hinge lang yung back niya, tapos hindi nag-bend yung knees nyo. Pero with RDL, nag-hinge yung hips, and at the same time, may maliit na bend lang dito para ma-target siya sa glutes. Ayan, sir. So, yung stance mo is neutral lang. Tapos, kapag binababa mo yung dumbbells, is naghi-hinge ka. Binababa mo yung hips mo. So, hinge. Pero konting slightly bend. Yan. Tapos, hanggang dyan lang. And then, up. Para ka nagde-deadlift. So, nagde-deadlift ka, sir? Hindi pa. Okay. So, yan yung first step mo para makapag-deadlift. So, i-hinge mo. Pero yung upper body mo is binababa mo pa ganito. Eto. So, yan. Ganon. Tama yon. Ibababa mo. Pero konting slight bend lang sa knees. And then up. Okay?
So, mafe-feel mo siya dapat dito sa under area. And mostly, mafe-feel mo siya sa hamstrings. Okay? Pero more on glutes siya. So, down. Tapos, huwag mo nilalayo yung dumbbell. Dapat yung dumbbell is malapit lang sa legs mo. Yan, nakalapit lang siya sa legs mo. Tapos, pag nagbe-bend ka, up and off. Yun na yung movement. Enough na siya to feel it in your glutes. Okay, so next workout na glute focus is hyperextension. So, dapat nasa hyperextension machine, kaya lang ginagamit. Mamaya ko na lang i-demo. Ako ginagawa ko, ito hack to sa Smith machine. Ito, inaayos ko yung bar na medyo nasa taas or nasa middle lang ng legs ko. And then maglalagay ako ng foam kasi medyo mahirap. Tapos, ito hyperextension, ginagamit siya, ang target niya is yung buong glutes. Okay? So, ako tinitiptoe ko. And then pagka-bend mo pababa, dapat naka-round yung back. Naka-round yung back. And then up is like this lang. Parang naka-hunch ka. Kaya mo ba ito, Toy? O masakit sa likod mo? Si Mark. Mark! Demo! Hyperextension. Ginagawa mo ba to sa glutes? Pero sa back mo to ginagawa usually. Pero may technique siya sa glutes which is naka-round yung back mo. Tapos, pagka bumababa ka, naka-round pa rin yung back mo. Pagka tumataas is andito lang. Oo, naka-turtle. Para sa glutes siya mag-focus. Okay? Ganun lang. So, try mo siya. Kaya mo pa mag-bend dyan. Yan. So, pagka bumababa ka, hindi ka makakababa. Masyadong mataas yung ano. Yan. Actually, pwede na yan. Tapos, pagkataas mo, yan, ganyan lang. No, hanggang dito lang. Sige, isa pa. Dapat sa glutes mo siya mafe-feel, hindi sa lower back, sa glutes. Yan, stop ka lang dyan. Tapos, mas maganda kung meron bit-bit na weights para naka-focus talaga siya sa glutes. Nararamdaman mo? Okay. Yan, ganyan lang. Kasi 'di ba yung conventional is naka-straight yung back. Tapos lastly, ang pinaka icon ng mga glute builder is hip thrust talaga. Hip thrust, actually pwede rin yun sa Smith kapag hassle mag set up. Pero ako ginagawa ko is sa Smith machine. Itong movement na to, ito talaga yung nakapagpa-build ng glutes ko. Naglo-load ako ng siguro 140 for 5 to 8 reps. Pero ma-achieve nyo yun kapag mag-warm up muna kayo. Warm up sets muna. Pero ngayon, sa Smith ko siya gagawin. So wala tayong rack for hip thrust. So ako nag-i-improvise ako sa Smith machine. So sa Smith naman, ginagawa ko, nilalagyan ko rin ng platform para mas ma-target yung glutes. Okay, so yung shins ng back ko, yun lang yung pinangkakalso ko sa bench. And then tataas ko dito sa platform. Tapos syempre, hinge movement pa rin siya, pero more on pinupush mo yung hips mo up. Okay? So, kukunin mo lang yung movement niya by doing hip thrust pataas. Okay? So, yung movement niya is parang ini-scoop mo siya. Parang may scoop na ginaganto mo. Okay? So, isipin mo parang ini-scoop mo. Up. And then, up. Yan.
Sige. Tapos, pagka tinataas mo yung puwet mo, parang knee scoop mo. Yan. Up. Tapos, pagka tinataas mo siya, sinuscoop mo siya. Sige, taas pa. Yan, ganyan. So, mas mafe-feel mo siya dito sa buong glutes mo. Yan. Gets? Okay, thank you for the demo. So, for me, ito yung pinaka-powerful na accessory ko nung nagbe-build ako ng glutes. So, ito yung ankle strap. Tapos, ikakabit ko siya sa cable. Tapos, ganito yung ginagawa ko para dito siya entirely na nakafocus. So, alam ko hindi ito masyadong ginagawa ng guys, pero maganda rin naman ang glutes sa guys, di ba? So, ito yung movement is, mafe-feel nyo siya dito sa upper part, which is yung medius. Ginagawa mo ba ito, Mark? So, ganito siya. So, yun lang yung last tip ko is, mag-isolation din kayo ng glutes para pumantay or ma-focus yung glute exercise. Thank you guys for attending. Sana meron mga babae para makarelate. Pero I guess sa mga nanonood, you can hit me up, DM. Lalagay na lang ni Jace yung IG handle ko. Thank you. And magandang workout din yun sa glutes, kahit paano nakapag-enhance din siya ng lower body. And then at the same time, yung tamang formation din ng workout. Nung na-try ko kanina, mas natutunan ko yung tamang formation. And then other steps naman, new knowledge yun para sa akin na prior ng working ng glutes, kahit paano may pre-workout din and para parang mapiga masyado yung glutes before the main workout mismo. Natutunan ko paano i-warm up, i-activate at saka magdagdag ng workout sa glutes. Kasi bilang lalaki parang hindi masyadong common i-workout yung glutes eh. Most of the time puro quads, tsaka calves, tsaka hamstring. Pero yung glute focus napaka-importante rin kasi pag maganda siya tingnan kapag may glutes ka. Yun lang. Marami akong natutunan sa tinuro ni Coach Nicole. Kasi may mga time na may nagpapaturo sa akin na mga girls. And I know na favorite nila is glutes. So may idea na ako kung paano gawin yung glutes workout. So ayun na nga mga kasayan, tapos na yung workout for glutes and usually yung workouts na yon mainly sa glutes yun nagfo-focus. And at the same time, sana nakarelate yung mga guys kasi I'm sure na mga ibang guys na nahihiya mag-glute day, ito na yung chance nyo para mag-glute day kayo kasi booty looks good on guys din, di ba? So, ayun. If you want an in-depth training with me, you can send me a DM sa IG. And also, thank you for having me sa series na to. Na-appreciate ko. And yung dream na magkakasayan out ako, ito na! So, thank you so much, guys! Kasayan out! So, yun guys, nakita nyo naman na yung class. Tapos, hindi ko pa pala sa inyo na-share. Ito, nakita nyo kanina to malamang or pati dun sa intro before. Ayan, so, ayan yung mga challengers natin. Hopefully sa, sa next na 12 weeks challenge natin or kung anumang challenge natin dito sa KSYN, mas marami nang sumali. So, ayan, share ko lang ulit sa inyo, hindi naman isa ipagmamalaki, pero yung price kasi natin dito is 25,000 each. So, 25,000 sa male na mananalo, 25,000 sa female na mananalo. So, hindi to yung challenge na para kumita tayo, okay? So, iba yung natin dito, goal natin dito. Kaya sana lahat sila mag-transform. And yung message ko lang sa mga sumali, basta tuloy-tuloy lang tayo. Kung nagkaroon man kayo ng konting setback sa food or sa recovery or sa training, huwag kayo magsawang mag-day 1 ulit, okay? Ayun, di ba? Galing ng pasok, no?
Day 1. Tapos available na ulit KSYN Cup sa Shopee. Order lang kayo dito yung link sa baba. Tapos syempre KSYN Fitness Gym. Sa mga gusto mag-franchise, pwede nyo akong i-message sa email or sa private Facebook or kahit sa page. Sige. Naghanap ako ng partners dyan sa every city para maglagay ng KSYN. Okay? Para dali natin yung culture dyan ng KSYN. And Legendary Equipment. Shoutout din sa Legendary Equipment. And syempre sa Waking Supplements. And syempre Team KG number 1. Okay? Yun lang naman. Always stay hungry, stay humble. Tapos syempre be legendary. Sign out. I live inside my own world of make-believe. Kids